Ganyan ang iisipin namin. Di ba? Jingo Estrada, Oh, JB Ejercito, oh. may Parehas ng wala nang the good ones, the good ones. Si JB kasi the good ones daw, mga bossing. Yun pala, takot din pala kay Sara Duterte. Ano? Takot ma-blood ba to, mga bossing? isa-isahin po natin yan eh. Pato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla. Nako, Robin Padilla, ang diin ng pagkakabigkas sa pangalan mo. Robin Padilla! Diniinan yung pangalan mo, Boss Binoy. Pa lamang sa kupunan na yan ng Padilla, Jinggoy, Bato de la Rosa, alam mo na, kabulukan na yan. At isama mo na yan ang Iglesia ni Cristo, Pati Iglesia ni Cristo, isinama na ni Carbonell. No, kasi ang Iglesia ho, mga kababayan, hindi ko sinasama hindi ko sinasama yung mga miyembro. Dahil yung mga miyembro po, mga bossing, yan po talagang gusto lang naman nila manampalataya, sumamba. Kaya lang, yung pamunuan, ang nakikita natin, todos ang pagtatanggol sa mga Duterte. Hindi, real talk lang mga bossing. Ano po? Biruin mo, itong impeachment, ayaw nila. Ayaw nilang marinig ang sambayan ng Pilipino. Marinig mo si Bato de la Rosa. Ako po ay, kumbaga, guided po ako ng Holy Spirit. Anak ng tinapa. Yung Holy Spirit na yun, gusto ipaalam ang katotohanan. Diba? Simply Talk is Vlog. Shout out sa iyo, boss. Sabi ni OFW Adventure, true, dapat di sila nakikialam. Wawa yung mga kampo ni Digong nyo. Tuloy! pagtanggol yan ng mandarambong na pareho ni Sara Duterte. Abay, wala na po tayong aasahan pa na magkakaroon tayo ng katinuan. Wala tayong masyadong pag-asa na matutuloy yung impeachment. Pero Kapag kahuyan, mga bossing, hindi natuloy yung impeachment. Naku po, madami pong mga politiko ang lalakas ang loob na magnakaw. Di ba, Sir Eseng Mariano? Mas madami hong mga politiko ang lalakas ang loob magnakaw. Bakit to? Naku, wag ka mag-alala. Friends ko naman yung mga nasa Senado. Hindi ako papayagan. Hindi ako papabayaan na ma-impeach o kung ano man ang mangyari sa akin. Nung mga nasa Senado, friends ko naman sila malalakas yun. No, hindi nun papakinggan ang sambayan ng Pilipino. Kahit ang sambayan ng Pilipino, buong Pilipinas na ang sumisigaw na ituloy yung impeachment at gusto naming marinig. No? Yung sagot ng Vice Presidente patungkol dyan sa impeachment na yan, kayang-kaya ng Senado yun. Kasi sila yung nasa poder, sila yung nasa kapangyarihan. Yung laway ng mga Pilipino na sumisigaw na ituloy yung impeachment, nako, dead sa Senado yun. Di ba, Chis? Kaya nga hindi pinansin ni Chis yung mga malalaking eskwelahan. Yung Lasal, Ateneo, San Beda, di ba? UST, Adamson, kaya hindi pinansin ni Chis yun. Kasi pag pinansin niya, lalong lalaki mga bossing. Lalong madidiin lang yung hindi nila pagsunod doon sa konstitusyon. Tuloy. lamang kung ikilos ang taong bayan, mag-people power, lusobin po natin ang Senado. Kasama po ako lulusob dyan. Ako, ayan na! Lulusob na si Carbonell sa Senado. At mukhang ang paglusob na binabalak po ni Carbonell, mga kababayan, patungo doon sa sinasabi ni Robin Padilla. Sunugin nyo ako! Duterte ang maaamoy ninyo. Ano ba amoy ni dating Pangulong Duterte? Bakit gustong-gusto ni Robin Padilla na amoy Duterte siya? Mukhang matanda na din. Magdadala ako ng sulo. Ako! Robin! Hoy! Robin! Shh! Naririnig mo? Si Carbonell magdadala ng sulu. Magdadala ng sulu. Nako po. Baka tuluyan to. Baka sunugin si Robin Padilla. Mga kababayan, bakit ka naman magdadala ng sulu kung umagang-umaga? Di ba?
Baka, sabi mo sunugin ka para maamoy namin na Duterte ka. O baka ito, gagawin ni Carbonell. sapagkat susunugin ko Naku, yan na ka! Susunugin na ka! Alin po? yung number one Duterte fan Oh, na artista na walang iba kundi ang baboy na Muslim ng pangalan alam niyo na kung sino tinutukoy. Rektahan! Hindi, si Rob, masisisi niyo ba si Carbonell na magsalita ng ganyan kung mismong si Robin Padilla ang nagsasabi, sunugin niyo po ako. Para maaamoy niyo sa akin, amoy baya, amoy Duterte. Ulitin ko para mas malinaw baka sabihin niyo fake news ako. aasahan pa na magkakaroon tayo ng katinuan. Wala tayong masyadong pag-asa na matutuloy yung impeachment. Pero lamang kung ikilos ang taong bayan. Hindi, ito naman yung sinasabi ni Carbonell na tungkol sa pagkilos ng bayan. Tingin ko talagang mangyayari yan eh. No? Lalong-lalo na ito nakikita natin yung galawan ng Senado. Parang wala na pong pakialam sa mamamayang Pilipino. Ano po? Kikilos yan, kikilos Pero ibang klase, ibang level po yung kay Carbonell. Diba? Yung kay Carbonell po talagang magdadala ng sulo para kay Robin Padilla. Mag-people power, lusubin po natin ang Senado. Kasama po akong lulusob dyan. Magdadala ako ng sulo sapagkat susunugin ko yung number one Duterte fan na artista na walang iba kundi ang baboy na Muslim ng pangalan ay Robin Hood Baboy Padilla. Nahuli yata kasi kumakain ng barbecue. Di ba bawal sa ating mga kapatid na mga Muslim ang pagkain ng baboy? Haram po iyon para sa kanila, mga kababayan. Nahuli yata kumakain ng barbecue. Sabi ng ibang mga kababayan natin, ano yun? Lokohan na naman. No, bahala na po si Robin Padilla dyan. Total naman po relihiyon niya yan, mga bossing. Kung sumunod siya o sumuway siya. Di ba? Pero eto, si Carbonell. Mukhang iihawin si Robin Padilla. Sabi ni Gracious Grace, naku po, tumutupad yan sa hamon niya. Lagot ka, mukbang siliboy. Talagang pumupunta ito, mga kababayan. Di ba? Yung kay Baste Duterte, ang tagal naghintay niya si Carbonell, mga bossing. Ang tagal naghintay, wala naman dumating na na Baste. Mga kababayan, tuloy. Ngayon mga kaibigan, nasa atin na po ang pagkilos sapagkat pag yan dinala sa Supreme Court ni Duterte, pag yan pinagbutuhan sa Senado ni Duterte, pag yan ay pinagtanggol, meron Ang ombudsman. ba namang isang senator judge na pareho ni Marcoleta? Ako yan, si Marcoleta. Oy! Kuryente King! Makinig ka! May sasabihin sa iyo si Carbonell. No? Huwag po natin kalilimutan, 2,000 piso. Pag hindi po lumagpas sa 2,000 piso, libre kuryente. Sabi po ni Marcoleta, no? Aabangan po natin yan. Maganda po yan para po sa mga kapwa natin Pilipino. Pero baka maging historya lang po yan. Baka istorya lang walang mangyari talaga. Tuloy. Nagbo-volunteer na maging defense lawyer daw siya sa Dapat ini-inhibit na din yun si Marcoleta, si Robin Padilla. Yung mga tipo na mga wala naman pong mga masabi. Si Marcoleta, sinasabi? Ayan po, takot na takot po sila kasi tatalunin po ang impeachment. Ang administrasyon natatakot daw. Sira ba tuktok mo? Eto nga, tuloy-tuloy. Kayo ang natatakot. Bakit? Dinidismiss ng dinidismiss. Hindi maipaliwanag. Di ba? Hindi maipaliwanag, hindi kayang ipaliwanag. Kaya ang gagawin natin, iurong mo ng iurong. Hanggang salita lang po, yang sila Marcoleta na
Natatakot na ang gobyerno kasi mapapahiya ang gobyerno. Mapapahiya ang nakaupo. Baka mapapahiya ang vice presidente.